Hi guys! Kamusta ang buhay-buhay? Nasa punto ka ba ngayon na feeling mo walang gana? Nalilito na parang tinatamad? Ayon sa pananaliksik o pag-aaral ng mga experts based on my research na marami palang uri ng katamaran or maraming alibay dahil nga tinatamad or tamad ang isang tao. Malimit kasi sa atin ay masasabi lang nating tamad pag ayaw kumilos ang isang tao. Pero kahit pala kumikilos tayo ay may mga pagkakataon na maituturing pa rin na tinatamad tayo. Depende sa sitwasyon, hindi lang sa physical na gawain. Interesado ka bang madagdagan ang iyong kaalaman? Well, sa video na ito, pag-usapan natin yan upang aware tayo at malaman kung paano iwasan o solusyonan. Kaya, samahan niyo ako mula umpisa hanggang dulo. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito upang alam mo every time na may bagong video. Paki-like na rin, mag-comment sa baba about your thoughts and ideas at mag-share dahil sharing is caring. Welcome back to Nudshan TV1. This is CJ, a content maker, at narito ang iba't ibang uri ng katamaran or alibay ng pagiging tamad at ang solusyon nito kung paano labanan o maiwasan upang manatili tayong aktibo sa buhay at progresibo tungo sa bagong asenso. Una, pagkalito. Halimbawa, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naranasan niyo ba na sa tuwing sumasagi ito sa inyong isipan ay tila nawawalan ka na ng gana na ipagpatuloy ang nasimulan o plano sa buhay? Lalo na doon sa mga taong perfectionist dahil sa kagustuhan na dapat magawa nila ng maayos at perfect ngunit hindi alam kung paano ay humahantong sa takot na gawin ito dahil baka hindi kayang gampanan o gawin or panindigan. Ang resulta ay nanatiling hanggang doon lang at walang nagawa o natapos dahil sa takot. Ang magandang gawin pag ganoon ang sitwasyon mo ay ituloy mo pa rin upang malaman mo habang ginagawa mo ito. Dahil kung hindi mo subukan ay talagang walang mangyayari. Normal lang na magkamali. Ngunit ang mahalaga ay matuto ka mula sa pagkakamaling iyon. At least sinubukan mo kaya natuto ka kung paano. Number 2, iniisip mo pa lang, takot ka na. Halimbawa, hindi ko kaya yan or hindi ko kaya. Once na sinakyan mo ang takot na yan sa isip, malaki talaga ang chance na hindi mo gagawin or hindi magagawa. So, imbis na magpatuloy sa dapat gawin, ay babalik ka sa comfort zone mo at ibaling sa iba ang focus. Kaya, walang mangyayari. Ang totoong masipag ay working with the heart, no matter what the obstacle or sagabal sa buhay or sagabal sa gagawin mo. Dahil nga naniwala ang totoong masipag na lahat ng hirap ay nagiging madali pag may puso sa trabaho o ginagawa. Kaya may tiyaga kahit mahirap dahil inspired na tapusin ito. Isipin mo na lang na lahat ng bagay ay hindi talaga madali sa umpisa. Pero once you conquers it and natapos mo, kahit nagkamali, at least you tried at natuto ka. Para sa susunod, mas galingan mo pa. Number 3, fixed mindset. Halimbawa, takot akong mabigo or magmukhang tanga. May mga times na pag may offer sa'yo pero feeling mo mahirap gawin, kaya nakaset agad sa utak mo na ayaw mo. Sabi nga sa kasabihan, pag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. A fixed mindset means you are afraid to make mistake and grow. And a growth mindset is the cure to this. Isipin mo na lang na pag sinubukan mong gawin ay marami kang matutunan along the way na maaaring babago sa buhay mo at magiging mas mabuti o magaling pagpatuloy na matuto kahit papaulit-ulit na magkamali. Ang mahalaga,
natuto ka. That makes you a better person. Number 4, lethargy. Yung feeling na pagod ka na. Kahit maghapon na kahilata, feeling lantang gulay. Isipin mo pa lang, parang ayaw mo nang umpisahan. Once na nilamon ka ng sistema ng katamaran, ay talagang wala kang ganang gawin. Walang energy to pursue or magpatuloy. Kaya once na pumasok ito sa isipan mo, labanan mo ito and make it a try. Isipin mo ang mga positive sides na mag-motivate sa'yo or mag-inspire sa'yo to do or to continue just one more hanggang ma-enjoy mo ito at masabi sa sarili na kaya ko naman pala. Success. Halimbawa, sa usaping exercise, tinatamad kang gawin, mas gusto mong manood na lang ng TV or any entertainment. Pero, pag sinubukan mong umpisahan at isipin ang magandang maidudulot nito sa'yo, ay hahanap-hanapin na ito ng katawan mo. Dahil, maliban sa nalabanan ang katamaran, ay gumagaan pa ang pakiramdam. So, another success na naman of your goal. Number 5, apathy or hindi interesado. Example, pwede mo sabihin, wala akong pake sa mga bagay na yan. But the truth is, you care about it or something. Everyone cares about something, and the only reason this voice resurfaces is because we feel we cannot do anything about how we feel. Ang solusyon nito ay isipin mo ang mga bagay na magbigay ng lakas sa'yo upang gawin ang nararapat para magawa o matapos ito. Isipin ang mga positive sides o resulta pag nagawa mo ito. Ang magandang maidudulot sa'yo pag nagawa ito. Number 6, regret or pagsisisi. Halimbawa, masyado na akong matanda para gawin yan or para dyan. Huli na. Tandaan, hanggat may buhay, may pag-asa. Madalas papasok sa utak natin ang kaisipang ito after you missed an opportunity. Kaya akala mo, huli na, hindi na uso. Halimbawa na lang, yung iba, kahit matanda na ay nag-aaral pa rin dahil naniniwala sila na kahit matanda na ay malaki pa rin ang tulong nito sa sarili. It's either continuing learning is a good for the brain and it's for contentment in life. Kasi sa wakas naabot na nila ang minimithing pangarap na makapagtapos ng pag-aaral kahit huli na. Sabi nga 'di ba, it's better late than never. Talaga nga namang nakakatamad isipin pag napag-iwanan ka na or saka mo gawin na huli na or wala sa uso, kaya maraming alibay ang pumapasok sa utak mo. Ngunit, kung desidido ka na magtagumpay, ay you should still try to do it. Ang alibay ay kakambal ng katamaran sa buhay. Kaya, huwag mong sakyan kung ano ang nasa isip mo na mga negatibo. Number 7, pagkakilanlan or your identity. Halimbawa, tamad naman talaga ako. May mga taong tinatanggap na nila sa sarili na tamad talaga sila. Kaya okay lang na hindi nila gawin ang mga dapat gawin na obligasyon or plano or goal sa buhay. Yung iba naman, sinasabi nilang rason na bakit ko pa gagawin yan? Sabi nga nila, hindi ko kayang gawin yan dahil tamad ako. Mahina ako, kaya wag na lang. Pag ganito ang mindset mo, ay talagang walang aasenso sa buhay o pagkatao mo. Huwag magpadala sa judgment ng iba. Bagkos, gawin mo itong inspirasyon upang patunayan sa iba na mali ang pagkakilala nila sa iyo. Huwag mong sakyan ang sinasabi nila tungkol sa iyo na tamad ka. Kulang ka lang sa motivation or inspirasyon to pursue your dreams or goals in life. Sana nakatulong sa iyo ang topic natin ngayon upang i-cheer up ka at magiging progresibo sa buhay. Thank you and until next video.